Praise God. Praise God. God is good all the time. And all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Santa Fe sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Santa Fe. Maimudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 86 na kabanata, ang talata po ay 14. Mayroong mga taong ayaw kang kilanli, taong mararahas na ang adhikain ay labanan ako't ang buhay ay kitli. Mayroong mga taong ayaw kang kilanlin, taong mararahas na ang adhikain ay labanan ako't ang buhay ay kitli. Mayroong mga taong ayaw kang kilalin, taong mararahas na ang adhikain ay labanan ako't ang buhay ay kitli. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat ng pagkakasal. Aming idinudulog sa iyo, Panginoon, na ikaw ang maglinis sa lahat naming karumihan at sa lahat naming kasalanan. At sa oras na ito, aming idinudulog sa iyo ang bayan ng Santa Fe sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Santa Fe nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Santa Fe. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 46 na kabanata. Ang talata po ay 28 hanggang 30. Si Huda ang isinugo ni Israel kay Jose upang siya'y salubungin. Dali-daling ipinaghanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Goshen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at matagal na umiyak. Sinabi naman ni Israel, ngayon handa na akong mamatay sapagkat na kitang buhay. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay maliwanag nating matutunghayan ang pagtatagpo ng mag-ama. Ano po? Isang bagbag damdamin, karanasan, ano po, yung kanilang pagtatagpo. Alam niyo po, sa aking pagbasa pa lang, ramdam na ramdam ko yung
excitement. Ramdam na ramdam ko yung pananabik para sa mag-ama. Kay Jacob para kay Jose para sa kanyang ama. Ano po? Na ang tagal nilang hindi nagkita na salamat sa Diyos kasi buhay pa sila pareho. Sapagkat ang kwento ng mga anak ni Jacob, patay na ang pinakamamahal na anak ni Jacob. Samantalang, siyempre, si Jose, dahil matagal siyang nawalay sa kanyang ama, na alam niya namang medyo matanda na, hindi siya sigurado kung buhay pa, kaya ito yung kanyang itinanong sa kanyang mga kapatid nung unang makita na hindi pa sila nagpapakilala sa isa't isa. Alam niyo po, kagalakan ang hatid ng katotohanang ang Panginoon ay tumutugon sa ating mga panalangin. Yun pong sinabi ko kanina na siyempre hindi sila sigurado kung buhay pa ang isa't isa o si Jacob nga ang kaisipan niya talaga patay na yung anak niya kasi yun ang ikinuwento sa kanya. Alam niyo po, ito'y nagbibigay sa atin ng katotohanan na kailangan nating maging mapagbantay. Hindi porket narinig natin, sinabi sa atin na si ganito, ganyan, si ganyan, ganito. Aba, agad-agad na tayong maniniwala, mga kapatid. Ang taong maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Narinig mo na sinabi ni ganito, ganyan ka. O de ikaw naman, nagalit, nagpantingan-tinga mo. Bakit mo sinasabing, bakit ako? Pero alam nyo, sa katotohanan lang, dapat nating maunawa, mga kapatid, na bakit tayo agad-agad pagtitiwala sa sinasabi ng mga tao na wala namang kumpletong kaunawaan at kaalaman sa katotohanan. Alam niyo po, ito yung minsang itinanong ko sa aking anak. Sabi niya, alam mo po, Daddy, pinag-uusapan ka po nila. Sabi ko, oh, totoo ba naman yung pinag-uusapan nila? Hindi po. O, edi walang problema ka ako. Dahil hindi naman totoo, edi pabayaan mo sila. Alam niyo po, sa katotohanan, bilang lingkod ng Diyos, nababatid ko na napakaraming mga tao ang bantulot na kausapin ako at magtanong sa kalagayan ng aking buhay at ng aking pamilya. Hindi ko naman po sila masisi dahil yung pagiging chismosa po, sorry, yung, alam niyo po, ang pag-alam sa buhay ng ibang tao para ipanalangin sila isang napaka-dakilang bagay. Pero ang alamin ang buhay ng ibang tao para ikuwento sa iba, alam mo ba yan si Bernie, ganito yan, ganyan yan. Alam mo ba yan si Bernie? Alam mo ba kung anong ginawa niyan sa... Ako, Diyos ko, Panginoon, mahabaging langit. Sana po kung kikita kayo ng pera kapag ka pinag-usapan niyo ang buhay ko o ang buhay ng iba. Kaso nai-stress pa kayo. Kaya alam niyo, isang beses, merong lumapit talaga sa akin. Tapos sabi niya, bakit pa kasi hindi ka, may sinasabi siya sa akin. Sabi ko, huwag mo stressin sarili mo. Huwag mo stressin sarili mo sa buhay ko. Kasi buhay ko to. Alam niyo po,
pasensya na kayo kasi ang na-example ko yung sarili ko kasi may karanasan ako, ano po. Pero gusto ko lang sabihin na, mga kapatid, tigilan na natin pag-usapan ang buhay ng ibang tao. 2026 na po. Hindi tayo itinakda at itinalaga ng Diyos para pagtsismisan ang buhay ng iba. Kasi alam mo talaga nangyari naman 'to, ginanito ko niyan, ginanyan ako niyan. May ginawa sa'yo, pero hindi mo alam kung bakit ginawa sa'yo. Ikaw ang nag-isip at nagbigay ng dahilan dun sa mga naranasan mo. Ay, oo nga 'no. Hindi naman sinabi nung tao sa'yo. Pero dahil ikaw nag-iisip ka na, siguro ganito ang sinasabi niya, siguro, siguraduhin mo. Alam niyo ito po yung ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos nakasulat. Puwede nating balikan, puwede nating siguraduhin na, ito nga yung sinasabi ng Panginoon. Ito nga yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi alam niyo po, kung maniniwala tayo at makikinig tayo sa mga sabi-sabi lang, basta sabi-sabi lang, alam niyo po ito din yung isa sa dahilan kung bakit ang pagpa-prophesy ay dapat na kino-consider nung mga nagpa-prophesy. Kasi dapat ang foundation at ang basis, ang root ng prophecy, ang Word of God. Hindi pwedeng prophesy ka ng prophesy, pero labag sa kalooban ng Diyos. Sino magpapatupad nun? Definitely hindi ang Diyos, baka yung kalaban niya. Sobra ka naman magsalita, Bernie. Talaga po. Sa kadahilanang ang ating Diyos ay Diyos ng katotohanan, sapagkat siya ang katotohanan. Kaya anumang bagay na labag against sa truth, mawalang galang na. Hindi po ang Diyos ang ama ng kasinungalingan. So ano po ang sinasabi natin? Kaya dito sa ating programa, tayo'y nananatili sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Meron po tayong, tayo po'y nagkapasalamat sa Panginoon kasi siguro po starting next week, we will be dealing with teachings. Ano po? Patungkol sa prayer, spiritual warfare. Yan po yung focus natin. Ano po? I-ready lang natin yung ating mga materials. Pero at the same time, mga kapatid, hindi pwedeng aral lang tayo ng aral, basa lang tayo ng basa. Dapat merong application. At dito po sa ating programa, ito yung dahilan kung bakit tayo nagdadasal talaga kasi yun yung ating application. At dapat nating maunawa na dito tayo tinawag ng Diyos. Kung ikaw kapatid, tinatawag ng Panginoon katulad ko na manalangin, aba, pagpalain ng Panginoon. Pero, huwag mong limitahan. Doon lang sa naiisip mo. Kaya alam niyo po, para sa akin napakahalaga na tayo'y tunay na nakikipag-ugnayan sa Diyos. At yung mga tao na inihahatid ng Panginoon sa atin, maging katuwang natin sila. Hindi lang sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, kundi sa pamumuhay
ng naaayon sa salita ng Diyos. Mga kapatid, dapat natin itong maunawa na ang pagsama, pangunguna, pagbabantay ng Panginoon sa atin, lalo na sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating manunubos. Pinlano na to ng Panginoon 2,000 years ago. And along the way, nagkakaroon ng improvement, nagkakaroon ng development. Hindi lang natitira dun sa, ay, ito lang kayang gawin niya. God is faithful. God is powerful. At ito po yung ating matatagpuan. Ano po? Na nung nakita ni Jacob si Jose, sabi niya, handa na akong mamatay sapagkat nakita na kitang buhay. Hallelujah. Alam niyo po, isang katotohanan na ang kamatayan ay hindi katapusan. Kung hindi ito'y pasimula pa lamang ng paglakad sa landas ng katwiran, sa landas ng kapangyarihan na itinakda ng Panginoon. Ano pang ipag-aalala natin kung may kasiguraduhan tayong gaganapin ng naaayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, nais kong anyayahan ng bawat isa. Magkaisa tayo. Alam niyo po, samantalang tayo nagpapasalamat sa Panginoon doon sa mga koneksyon na kanyang ipinagkakaloob sa atin, dapat po nating maunawaan na hindi ito gawa ng laman, kung hindi ang Santong Espiritu ang siya tunay na nagmulat sa katotohanan ng pangangailangan. Mga kapatid, dapat nating maunawa na sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating pagganap, paglakad sa katwiran ng Diyos, dadaloy sa atin yung kanyang pagsama, yung kanyang pangunguna. And this is exciting kasi mababatid natin ng dire-diretso at maliwanag yung kalooban ng Diyos. Alam niyo po, ang inyong lingkod ay nagpapasalamat dun sa pagkakataon that I was given the opportunity, the privilege to study with scholars. Yan. Hindi po ako. Nakisama lang po ako sa kanila. Mga scholars yung kasama ko. And I realized na alam niyo, mga scholar sila pero hindi baliwala sa kanila yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Na kung merong tao na halimbawa may issue na inilabas, na si ganito, ganyan, si ganyan, ganito. Tapos wala yung tao, halimbawa, eto na yung sinasabi ko na makakahabi na kayo ng. Pero alam niyo, ang katotohanan na salita ng Diyos, hindi binaliwala kung hindi binigyan sila ng importante, espesyal na pag-iingat. Mga kapatid, dapat nating maunawa na alam niyo po, sa paglakad natin sa kalooban ng Diyos, sa pagganap natin ng tawag ng Panginoon sa atin, ang daming emosyon na maaring lumabas sa atin. Pero alam niyo po ako, ang unang kaisipan na pumasok sa akin, samantalang ang inyong lingkod, nung nasa Thailand, sa unang pagkakataon, at may excitement, grabe, sa halo-halo, sama-sama, excitement,
may pag-aalala din somehow, paano kaya 'to, makakalabas kaya ako ng Pilipinas? Pero alam niyo nung nandun na po kami sa Thailand at kami ay uuwi naman, aba, meron ding pasasalamat, pagpupuri at pagkilala sa Diyos. At alam niyo naging maliwanag para sa akin na, ito yung landas ng Panginoon. Kaya mga kapatid, nais kong aniyahan ng bawat isa, maging handa tayo sa mga dakilang bagay na ihahatid ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog sa iyo. Humingi ng kapatawaran sa mga pagkakataon na hindi namin naiugnay yung landas ng katwiran, katotohanan. Lord, ang aming panalangin, ikaw pong patuloy na magkaloob sa amin ng kakayahan upang lumakad sa iyong katwiran sa pangalan ni Jesus. We just claim the fullness of the benefit of the cross of Calvary. As we also declare your blessings sa Santa Fe, Lord, diling namin ang katawan ng aming Panginoong Isus sa bayan ng Santa Fe ay makakilos ng may kapangyarihan as they receive the blessing and the fullness of God's anointing. Aming panalangin, Panginoon, dumaloy ang lahat ng ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pahintulot mo na kami lumakad sa iyong katwiran at katotohan upang tunay aming maganap ang iyong dakilang kaloob. As we also pray, Panginoon, for the fulfillment of your purposes sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Kilusan mo po mga bayang ito maging sa Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, China. Kilusan mo, Panginoon, ang mga bayang ito at patuloy na makita nila ang katotohanan na kapag sa iyo nagmula, tataloy ang iyong pagsama at pangunguna. We also pray for the fulfillment of your purposes, Panginoon, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghahari sa buhay ng iyong mga lingkod. As we also claim for the best is yet to come dahil sa iyong pagsama at pangunguna sa aming pinakamamahal na bayan. But you also pray for your blessings sa mga bayan ng Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo po mga bayan ito. Yak mo papangyaring dakilang kalooban. And by faith, you will continue to live and praise God for everything that He has done. Habang amin din po pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang mga bayan ng Lord, yung pagkilos namin, yung paghiling namin sa pagsama sa aming pinakamamahal na bayan, that we may walk in accordance with your purposes. Kaya amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga pangangailangan. Ito po ang tunay na kabatagpo nito, and by faith, we believe we received our prayers. Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise